Mas hihigpitan na ng mga otoridad ang pagpapapasok sa Pilipinas ng mga balikbayan mula sa Middle East, lalo na doon sa mga wala pang medical clearance para sa Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV. Marami raw kasi sa mga Pinoy sa gitnang silangan ang nagtatrabaho sa mga ospital na posibleng na-expose sa virus. Makibalita tayo kay Chariza Pagtalunan. Umabot na sa 22 tao ang inoobserbahan ng Department of Health Region 7. Lahat sila pasahero ng Etihad Airways Flight EY424 galing Middle East kung saan sumakay ang isang Pinoy nurse na inakalang may Middle East Respiratory Syndrome o MERS. Ang ilan sa kanila, voluntaryong lumapit sa mga otoridad para magpa-quarantine. Negatibo naman sa ngayon ang resulta ng inisyal na pagsusuri sa kanila pero kailangan pa itong makumpirma. Sa Bacolod City, nakalabas na ngayong araw sa ospital ang dalawang na-quarantine matapos silang magnegatibo sa MERS coronavirus. Nauna na ring nakalabas ang 4 na iba pa. Wala na ring naka-quarantine sa ngayon sa Bicol Region ayon sa DOH Region 5. Gayunman patuloy pa rin ang pagbabantay nila sa mga pasaherong galing Middle East kung saan nagmula ang MERS-CoV. Mas maganda within 14 days from arriving in the Philippines na ilimit ang contacts nila, go on confinement, and i-observe kung magde-develop sila ng mga simptomas ng parang trangkaso. Sa Moncada, Tarlac, may isang OFW na kasama rin sa Flight EY424 ang inoobserbahan ngayon ng mga otoridad. Gayon din ang ginagawa sa mga nakasalamuha niya gaya ng kanyang pamilya. Paalala ng mga otoridad, wala namang dapat ikabahala ang publiko lalo't puro pag-iingat lang ang ginagawa nila. Hindi rin daw tama na pandirihan ng mga nakasalamuha ng mga taong na-quarantine. Gaya na lang ng nangyari sa mga kaanak ng isa sa mga pasahero ng EY424 na taga San Antonio, Nueva Ecija. Sumailalim na sa pagsusuri ang OFW at ang buong mag-anak. Patuloy rin ang panawagan ng mga otoridad sa iba pang pasahero ng EY424 na makipag-ugnayan na sa kanila para masuri. Ayon sa DOH, 48 na lang sa 440 na pasahero ng Flight EY424 ang hindi pa nila nakokontak. The other agencies also has assisted us with them providing us with possible connection then with the names kung saan sila pwedeng matrace. So, halimbawa, kahit the same names, lahat yun tatawagin pa rin namin. Nananatili rin mahigpit ang pagbabantay sa mga pasahero sa mga paliparan gaya sa Ninoy Aquino International Airport. Para sa kapapanatag po ninyo at ng inyong mga pamilya at mahal niyo sa buhay, just make sure that you get to fill up your health checklist honestly and we will be able to address kung ano man concern ninyo. Chariza Pagtalunan, Nagbabalita, Pilipinas.